Boy, last time you're here, naalala ko we talked about Angeline. Yes po, Tito Boy. Oo. At may problema noon, kumusta? Ay, Tito Naayos Boy. na. Alam niyo po, after po nung nangyari po na yon, pinagdasal ko na lang po talaga lahat. Sinorender ko na po kay Lord lahat ng mga bagay-bagay. And kakadasal ko, kakakulit ko po, Tito Boy. Merong isang araw na sa taping po ako, kausap kami. Kausap yung anak ko, si Vlans. And then, biglang out of nowhere, kinuha niya lang yung phone, tapos gusto niya ako makausap. At nag-usap kami, at nagkapatawaran kami dalawa. At sabi ko, Lord, oh my G, this is it. Ang ganda kasi po parang, alam mo yung, may mga bagay na gusto natin kaagad mangyari. Pero may mga bagay din dapat na kailangan i-surrender mo. Hindi natin alam kung kailan siya mangyari. And that's the perfect time and perfect moment na nangyari po sa akin. Nasa kotse lang ako dito, boy. Kausap kami. So, nangingi siya ng sorry sa akin. Nangingi ako ng sorry sa kanya sa lahat ng mga pagkukulang ko. Sa lahat. Naging okay kami. At ngayon, mas naging magandang relasyon namin sa anak namin. Mas naging maganda ang co-parenting namin dalawa. Ganda. In his time, not in your time. Yes Diba? po. Yes po. We realize that. Na minsan, Yes po. nadidelay yung pagbibigay sa atin ng ating hinihiling. Yes po. Yes Pero po. yung pala ang tamang timing, ay siya lang ang nakakaalam. Yes. So yung co-parenting setup, sabi mo is okay. Yes po. Which is, paano ang co-parent? Paano ang arrangement? Hindi, ngayon po, mas maliwanag na, mas bukas na kami mag-usap ngayon. Kumbaga, mas naiintindihan niya na yung eksena ko, yung mga ganap ko sa buhay. Hindi niya na ako masyadong nako-question. And that's a blessing for us, Tito Boy. Kasi mas bumukas kaming dalawa, mas inintindi na lang namin yung mga bata kaya sa aming mga buhay-buhay. Angelica, ikaw, most important lesson na natutunan mo pagdating sa relasyon, sa pag-ibig, ano? Na huwag kang matatakot ibigay lahat. Hindi ka nagtitira. Hindi ka magtitira. Kumbaga, hindi ako naniniwala sa ano na Tito Boy na pag nanggaling ka sa ganitong relationship and then ang dami mong traumas, ang dami nangyari sa'yo. Tapos sa second relationship mo, magtitira ka, ibigay mo kung ano ka talaga, kung paano ka magmahal, kung sino ka. Kasi doon masasabi kung sino ka eh. Hindi dahil madami kang naramdaman, naranasang trauma or ano. Kumbaga, pinapakita mo kung sino ka at paano ka magmahal as a person. Kasi makakahanap ka ng tao na sa swak doon sa pagmamahal na kaya mong ibigay. Mas mahal mo o mas mahal ka? Mas mahal ko.